Manipulation, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ito po yung pag-control. You know what? People loves to control people. No? Gustong-gusto ng mga tao na mangontrol ng mga buhay ng ibang mga tao. Actually, meron po kaming kamag-anak na na-sense namin na ganyan ang intention. Kaya, I suggest dun sa ibang mga kamag-anak namin na umiwas sa kanya. Dahil talagang parang merong ganong ugali na matatawag ito. Hindi po mananampalataya, syempre po. Pero masaklap po nito, sa mga nagsasabing Kristiyano sila, nandun po yung mga espiritu ng pangongontrol. Okay, let me cite you a good example. Okay? Institutional churches. Number 1 yan. Ako po ay galing sa isang institutional churches at nahalata ko yung mga preachings na ibinibigay ng pastor doon. Mga preachings na para hindi aalis yung mga miyembro, yung mga members, no? Na mga kasama ko dati. Take note ha, formerly, dati. I would like to thank the Lord Jesus, malaya na ako ngayon. So, lagi niyang sinasabi na kailangan daw kung saan ka naitanim, doon ka lang. So, aliwas ito doon sa mga nangyayari sa Biblia na wherein nag-i-scatter para lumaganap ang salita ng Panginoong Jesucristo. Actually, yung gospel, lumalaganap ang gospel. Okay? Kasi, ang nangyari, parang gusto nila kapag ang style po kasi nila, sabi nila yung church planting, nandyan yun. Di ba, familiar ba kayo sa salitang yan? Pagkatapos, yung mag-evangelize. Actually, ginagamit lang nila yon para kunwari, mag-evangelize, pero kukunin nila doon sa kanilang church, institution, tapos doon na yun matatanim, doon na lang yun. Kung ano yung program doon, kung ano yung sasabihin doon, at ito pang pinakamasahol. Okay? Ang paniniwala, meron silang statement of faith eh. Alam po ba ninyo yung statement of faith? I'm nothing against statement of faith as long as it is biblical. Pero yung parang nakalagay na ron na ito ang pinaniniwalaan namin ng grupong yan. Yung congregation na yan, yun po ang institutional church at yun hindi maganda. Meron nang tinatawag na wala ka ng kalayaan. At yung isang pastor doon na umalis na rin doon sa church na yun, praise the Lord Jesus for that. Pero umalis man yun, institutional church pa rin siya. Pero alaan na po ninyo. Ganoon talaga. Ang nangyari, umalis po siya doon, pero institutional church pa rin. Ganun ang mindset. Nagkaroon tayo ng maling mindset regarding Christianity. Okay? So, ang nangyari, may mother church, tapos yung iba, satellite churches. Alam niyo yun, ang tinatawag yun, umbrella. Kumbaga, nakakonect ka sa umbrella, nakaangkla ka raw sa umbrella. At ang umbrella nila, yung mother church. Yun nga po yung pinanggalingan namin na institutional church. Pagkatapos, kung ano yung preaching nung pastor doon, dapat yun din daw ang preaching nung mga satellite church niya. Which is not biblical. Nung inaral ko ang Biblia, hindi po ganon. Talagang kinokontrol, manipulation. Alam niyo po bang espiritu ko? Anong espiritu yan? That's the spirit of the Antichrist. Tahasan kong sasabihin yan. Basahin niyo ang Galatia 5:1. Pinalaya na kayo ni Kristo, wag nang paalipin pang muli. It's very clear. Una, pag sinabing pastor, iba na ngayon ang isip ng mga tao. When we say pastor right nowadays, parang isang tatayo doon, tapos siya lang yung magsasalita, he will give the talk, the rest, spectators lang, maghihintay ng instruction, may worship leader, then paulit-ulit, hanggang tumanda ka na. That's not Christianity. Christianity is living the living Savior. Ayan. The living Savior is living within us. Ayan, si Jesus Christ. Tapos, nag-share tayo kung paano maligtas ang mga tao. Huwag niyo akong ma-misinterpret. Gustong-gusto ko po yung nag-gather. Pero not in a way na institutional or yung organized. Kasi religion yon.
Kami pa nag-gather po kami masaya kahit saan lang po. Maski 5 lang kami, masaya, nag-gather. Pinag-uusapan namin ang Panginoong Jesucristo at ang mga biyaya niya. Hindi po ba? So, yun po yun. Okay? So, makikita po natin ditong mabuti. Marami pong tradisyon na ipinasok dito. Hindi po ba? Na actually marami po akong gustong talakayin dito pero yung gawain pang ano lang po, pang Kristiyano ang pag-usapan natin. Kasi tungkol sa mga legalities, like magpapatayo sila ng simbahan, irerehistro nila, wala po yan sa Biblia. O magpasakop ka sa gobyerno, sabi nila, pwede magpasakop tayo sa gobyerno bilang mga Kristiyano at hindi bilang miyembro ng institutional church. Yun ang nakalagay sa Biblia. So, natutuwa naman po ako may mga ilang nagko-comments dito. Nababanggit na rin nila yung institutional church na mali. So, I hope, alam niyo po ba, pangunahin ko rin pong hiling, makita po ninyo na si Jesus ang shepherd natin, pinapainom po niya tayo, iba't ibang ugali natin, pero pinapainom niya tayo ng kanyang, tawag dito, tubig. Yung tubig na yan, pag ininom mo, hindi ka na mauuhaw. Hindi po ba? So, hindi mo na kailangan pang hanapin sa kung saan-saan yan. At alam niyo po ba, marami na po ngayon, natutuwa po ako sa YouTube lang, marami na po nakakaintindi na hindi biblical yung institutional churches at hindi rin po biblical yung may tatayong pastor, kumbaga naka-organize, may pinakamataas, tapos may mga deacons, may mga kung ano-ano. Actually po, nang sabihin po ng Biblia yan, pantay-pantay po ang banggit yan. Mga anointings yan, mga kakayanan yan. Hindi po yan title. Sapagkat ang pastor title title ng isang pastor ay kay Jesus Christ lang po. Hindi kailanman yan sa isang pastor, hindi kailanman yan sa isang tao na tatayo at magmamanipulate at magdidesisyon. Actually, ibang churches na ganyan, may mga eskwelahan ba? Negosyo po yan. Isang pastor ang nagsabi sa akin, aminin ko sa'yo, bro, negosyo yan. Sabi niya, pastor po yan ha. Sabi ko naman sa isip ko, mga taga-institutional kasi sila. I remember my cousin, hindi po born again, pero sabi niya, yan, yung mga ganyan, mga religion na yan, magandang business yan. Kasi pag naniwala ng tao, sabi niya, pera na yan. Correct. Yan po ang ginagawa po nila. Yan po ang ginagawa po nila. Maniwala po kayo sa akin. I'm not saying it all, kasi may mga ilang tapat din ang budhi doon, tapat ang puso, pero yung sistema, the very system itself, it clarifies na talagang ganun nga po. Okay? So, parang maglingkod kayo sa Diyos. Maglingkod kayo sa ganito, sa Panginoon kanya. Actually, hindi naman sa Panginoon naglilingkod. Naglilingkod doon sa church nila, doon sa institution nila, doon sa pastor nila. Yun po yun. Tapos nandiyan po yung ihahans. Meron pa yung ihahans, tapos biglang matotomba, may mga gawain silang ganyan. Okay, yung pupunta pa kami ng Baguio dati para lang dyan, yung matotomba-tomba ka. Hindi ako natomba na. Nagtaka nga sila eh. Dahil doon pala may doubt na ako doon. It's not about that. I believe talaga, when I receive Jesus, I also receive the Holy Spirit once for all time. Wala yung sinasabi nilang baptism of the Holy Spirit daw. No. Ang baptism of the Holy Spirit, nangyari po yun, makinig po mabuti, nangyari din po yun when you receive Jesus, the moment you accepted Jesus as Lord and Savior, the moment you believed in Him as Lord and Savior, and yan, in-accept mo siya as Lord and Savior, Holy Spirit pumasok na rin sa'yo. Yun po yun. So, wag po tayong malito. Wag po tayong papayag na palito tayo. No? Sapagkat binigyan din po tayo ng Panginoon ng kaalaman para suriin natin, tama ba itong mga pinaggagawa natin? Kaya kung hindi ka pa subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ. Again, Jesus alone saves. Believe in Him and you will have eternal life. Hindi religion, hindi one-word religion. Ayan ang gusto ng iba, pareho ng pananampalataya, isang pananampalataya. Hindi po ganyan. Hindi tradisyon ng tao, hindi ba? Kundi biblical na katotohanan
Jesus alone saves. Thank you, and Jesus truly loves us all.